Okay, so verse by verse, we will continue our study dito po sa Genesis. So, nasa bahagi na po tayo ng life ni Abraham or Abram, bago pa naging Abraham. So, kilala muna siya po na Abram na mayroong great faith. Imagine nyo, at isipin nyo yung mabuti, binansagan siyang father of faith o may dakilang pananampalataya, but many times siya po ay pumalya sa pananampalataya. And sa ating last study, we saw Genesis chapter 12 verses 1 to 3, just 3 verses last time. And this is pinakamahalagang bahagi po ng Biblia. Because dito po nagsimula ang dakilang pangako ng Diyos na may malaking epekto po sa buong kasaysayan ng about sa plano ng kaligtasan ng Panginoon. And dito sa verses 1 to 3, again, nagsimula ang covenant o tipan or sa simpleng salita, pangako ng Diyos kay Abram. So, from this part, makikita po natin unti-unti na natupad ang pangako ng Diyos sa buong Biblia hanggang sa natupad sa Panginoong Jesus. We know na faithful po ang Panginoon, tinupad niya ang kanyang pangako. So tinawag, remember, just want to remind you, tinawag ng Panginoon si Abram at iniutos, naalala niyo po, di po ba sa verse 1, sinabi ng Panginoon, umalis kayo sa iyong lupain, iwan mo ang iyong mga kamag-anak at ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. So, together with this po, nag-promise po si God na gagawin siyang great nation. He will bless him, sabi ni God, and I will make your name na dakila. I will make your name great. So, ngunit, ang blessing na ito, remember, ang blessing na ito ay hindi lamang kay Abraham, remember? Ginamit po siya ng Diyos na maging pagpapala rin sa iba. God called Abraham for the purpose na kung saan sinabi niya, if you remember, verse 3, look back sa verse 3, we are in chapter 12, sabi dyan, sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa mundo. Now, ito po yung sentro ng plano ng Diyos, na pagpapalain ang buong mundo through Abraham. Si Abraham po ay nagmula, if you remember, nagmula po siya sa lahi, sa grupo na sumasamba sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan. But through his faith, sinunod niya ang Diyos dahil may pananampalataya nga po siya sa Diyos. And ang magiging bunga ng pananampalataya po ay ang pagsunod sa Diyos. You cannot say, I have faith sa Panginoon pero walang resulta ang pagsunod. From the example ni Abraham, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagbunga ng pagsunod sa Diyos. So sa Genesis 12 verses 4 to 9, we will see na ang kanyang pananampalataya ay may kasamang pagsunod. And sa pananampalataya niya po, kung ang isang tao may pananampalataya, pakikinggan niya ang salita ng Diyos. So yun nga pong ginawa ni Abraham. Dahil sa may pananampalataya siya, pinakinggan niya ang salita ng Diyos. And ang naging bunga po ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. So, namuhay po siya bilang isang dayuhan sa lupaing pinangako and sumamba siya sa Diyos kahit napapaligiran po siya ng mga ungodly, ng mga unbeliever na mga tao. Yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, now let's continue po na pag-aralan po natin. We'll pick up verse 10. Inaanyayahan ko pong bawat isa na tumayo. Salit-salitan po tayo as we read the Word of God. Simula po sa verse 10 and we will finish reading sa chapter 13 verse 4. So, verse 10, mauna ako, as usual, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog, patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng paraon kay Abram, binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Kaya si Abram ay pinatawag ng paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya?
Iniutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa dala ang lahat nilang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka, marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Okay, last verse po. Verse 4, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Maaari na po kayong umupo. Salamat sa pagbasa. So, dito po sa chapter 12, nag-promise po si God kay Abraham na pagpapalain po niya si Abraham. Bibigyan po siya ng lupain and maraming magiging lahi mula sa kanya. Pero notice po, obserbahan niyo po ng mabuti ang ating teksto. Pag agad siyang nakaranas po. So, God promised blessing, pero pagkatapos ng promise, agad po siyang nakaranas ng dalawang malaking problema. Tama po? Una, nagkaroon ng matinding taggutom. Kaya kinailangan niyang pumunta sa Ehipto. Okay? And pangalawa, dahil maganda si Sarai, kinuha siya ni Paraon. Problema po yan pag kinuha ang asawa. Okay? Kung titingnan po sa pananaw ng tao, parang hindi naman matutupad ang pangako ng Diyos. Dahil po, yun nga po, may problema. Nag-promise ng Diyos, pagkatapos, ang naranasan ay may problema. Okay? So, parang sa pananaw, sa perspective ng tao, parang hindi matutupad ang pangako ng Diyos. But, in this story, malinaw na makikita po natin na ang about sa katapatan ng Diyos. Kahit na nanghina si Abraham, eh, ganun po tayo minsan. Kapag may problema sa buhay, nanghihina ka agad. Si Abraham, nanghina, natakot. So, but despite na siya po ay nanghina sa pananampalataya, nanatiling tapat po ang Panginoon. Tama po ba? Nanatiling tapat ang Diyos. So, ang mga pangako po ni God kay Abraham ay tila nalalagay sa panganib dahil sa pangyayari po, dahil po sa kasalanan na ginawa ni Abraham. But, despite of that, hindi kailanman po pumalya ang Diyos sa buhay ni Abraham. Tinupad pa rin niya ang pangako niya kay Abraham. Pumalya si Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa pagsunod sa Diyos, pero hindi kailanman pumalya ang Diyos ni Abraham sa kanya. And the same, sa buhay po natin, hindi po ba? Pumapalya tayo sa pagtitiwala sa Diyos, pero hindi pumapalya ang Diyos sa buhay natin, sa kanyang katapatan. So despite of his problems, and also to us, despite sa ating mga problema po, despite po sa ating mga pagkakamali sa buhay, patuloy pa rin po na kumikilos ang Diyos sa buhay natin para to fulfill His promise to us. And pinapakita po ng mga pangako ng Diyos na ang pangako po ng Diyos ay hindi po nakadepende sa katapatan ng tao. Kasi kung nakadepende pa sa katapatan ng tao, nako, nanganganib po tayo. Pero ang katapatan po ng Diyos, ang pangako po ng Diyos ay hindi nakadepende sa katapatan ng Diyos, kundi hindi nakadepende sa katapatan ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. So, ang karanasan po ni Abraham ay halos tulad ng naging karanasan ng bansang Israel. If you remember, pareho po silang, ang pagkakahalin tulad nila, pareho silang pumunta sa Ehipto. Dahil sa taggutom. Remember the story, ang ganun din ang Israel pumunta sa Ehipto, di ba? Ang 12 tribes, nauna si Joseph, sumunod ang 11 tribes sa Ehipto pumunta dahil sa reason na taggutom. Pareho din po silang nakaranas ng panganib mula kay Paraon, ngunit sa parehong pagkakataon, kumilos po ang Diyos at nagpadala ng mga salot para isave po ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. And may isa pa pong pagkakatulad sila, si Abraham at ang bansang Israel, binigyan po, kung mapapansin ninyo, binigyan po si Abraham ng maraming ari-arian sa Ehipsyo bago siya umalis sa Ehipto. At nang umalis rin po ang Israel sa Ehipto, remember, nang pinalis sila ng Paraon, umalis na kayo dahil nga po sa nangyaring plague, di ba? Last plague is namatay ang mga firstborn. And bago sila umalis, ay may mga dala-dala din silang mga ari-arian. Naalala niyo po ang kwento? So, may pagkakatulad po. And pagkatapos, parehong iniligtas ng Diyos si Abraham at ang bansang Israel. And kapwa po silang naglakbay, pahilaga patungo sa Negev.
And then, ang nangyari kina Abraham at Sarah ay naging example, paulit-ulit na ginagawa po ng Diyos. If you notice sa buong Biblia, pinapakita po nito na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at kaya niya pong ingatan ang kanyang mga tao kahit na nandoon sila sa foreign land, kahit na sa ibang lugar sila. And you notice dito sa verses 10 to 16 here in chapter 12, makikita po natin na kung paano nanghina po ang pananampalataya ni Abraham dahil sa taggutom, dahil po sa famine. And in verses 17 to 20, makikita nyo po ang katapatan ng Diyos sa pagliligtas kina Abraham at kay Sarai. And then sa chapter 13 verses 1 to 4, makikita naman nyo po ang pagbabalik nila sa Canaan. Bumalik si Abraham sa Canaan and muling bumalik ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pero tingnan po natin ang unang punto, ang unang bahagi ng kwento dito sa ating teksto, in verses 10 to 16, mapapansin niyo po na nanghina ang pananampalataya ni Abraham, na siya namang naglalarawan minsan sa atin. Di po ba? So, pagkatapos ipakita sa verses 4 to 9, dito sa chapter 12 sa book of Genesis ang pananampalataya at pagsunod ni Abraham, and then you notice na biglang sinabi po dito sa verse 10, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain, and because of this pumunta si Abraham sa Ehipto para manirahan doon pansamantala sapagkat sa napakatindi nga pong gutom. Para makasurvive sila, pumunta sila sa Ehipto. So katatapos lamang, again, ulitin ko po, katatapos lamang mangako ng Diyos na pagpapalain si Abraham at ibibigay po ang lupain ng Canaan sa kanyang lupang pinangako. And you might think na wala nang magiging problema sa kanyang buhay dahil nga po pagpapala ay naibigay po kay Abraham, na ipangako po kay Abraham. Wala nang problema. And that's the danger minsan sa mga nagtuturo na puro lang pagpapala ang itinuturo, and pagdating na ng tagutom, pagdating ng mga problema, they can survive. They expect na, kasi yung expectation na ibigay puro lang pagpapala. Bakit ganito? May mga Christian na nag-give up dahil puro lang pagpapala at walang pagsubok, na hindi nila inaasahan ang pagsubok sa pananampalataya. But we know na from the Bible, kung papansin natin ang Biblia, meron talagang pagsubok. Kahit hindi na lang natin tingnan ang Biblia, yan po ay nangyayari po sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo. May problema talaga ang mangyayari. Pero ang pagpapala sa kabila ng mga problema, kung meron kang relasyon sa Diyos, ay isa yang pong pagpapala. Dahil meron kang Diyos na pagkakatiwalaan at may Diyos kang sasaligan at may mga pangako na pangahawakan mo. Pero kung wala kang relasyon sa Diyos, miserable pang buhay na walang Diyos. Amen po. So, instead na kaginhawaan, taggutom ang unang dumating. So, mapapansin niyo po ang word dito na nagkaroon ng taggutom sa lupain, and it shows na hindi magiging madali ang buhay ni Abraham. And it is true na pagpapalain siya ng Diyos, but it doesn't mean na wala na siyang kakaharaping pagsubok sa buhay. Bagamat yung pinangako ng Diyos na ang lupain para sa kanyang lahi, but it doesn't mean na agad niyang matatanggap ito. And so, ang naranasan ni Abraham ay naranasan din ng natin lahat. Nararanasan din ng mga anak ng Diyos. Di po ba? Tayong sumasampalataya kay Kristo. Yes, we are truly blessed. Pinagpala po tayo ng Diyos. But it doesn't mean, Christian, mga kapatid, it doesn't mean na wala na tayong kakaharapin ng mga pagsubok. Malinaw na itinuturo sa Biblia na ang mga mananampalataya ay makakaranas ng mga paghihirap habang nabubuhay sa mundong ito. In fact, sinabi po ni Jesus sa John chapter 16 verse 33. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian. Underline that word, pero don't be discouraged sa sinabi ni Jesus. Kasi may pangalawa pang phrase. Ito yung panghawakan nyo, yung pangalawa. Huwag kayong huminto sa sinabi dito na magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. And then you stop. And you will be discouraged. No, continue. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung nagtagumpay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin, sinusunod natin ng Diyos, we don't fight for victory. We fight because we have the victory. Kasi ang Panginoon po natin ay nagtagumpay.
At tayo din po, mapapagtagumpayan natin mga pagsubok sa buhay kung tayo po ay nasa Panginoon. Kung tayo po ay nasa Panginoon, nananatili sa Panginoon. As a Christians, bilang mga mananampalataya, for sure, na makakaharap po tayo, harap po tayo sa mga pagsubok. But ang mahalaga po ay kung paano tayo magre-response sa mga pagsubok. The question is, magtitiwala ka ba sa Diyos o magpapadala ka sa iyong takot o pagkabahala? Alam niyo po, normal naman mabahala. Normal naman na matakot kasi tao tayo. Pero ang di normal ay kapag tayo kinontrol. Kapag ang takot ang nagahari at ang pagkabahala ang nagahari at wala na po ang pagtitiwala sa Diyos. Di po yun normal sa Kristiyano. Amen? So, sa pagkakataong ito, si Abraham po ay nagpadala sa takot sa halip na magtiwala sa Panginoon. Hindi madaling sabihin kung maliba ang pagpunta ni Abraham sa Egypto. Perhaps mali ang pagpunta niya, but siguro hindi rin. We don't know for sure, pero maaaring pumunta siya roon na nagtitiwala, maaaring iniisip niya na he trusts God na babalik din siya sa lupang ipinangako ng Diyos. But on the other side, interesting na napakabilis niyang umalis sa lupang ibinigay ng Diyos at piniling manirahan bilang isang foreigner sa Egypto. And ang clear po dito ay, ang maliwanag lamang po dito, if you notice dito sa binasa natin, kumilos po si Abraham dahil sa takot. Napansin niyo po, kumilos si Abraham dahil sa takot. Yung nagpagalaw sa kanya, yung dahilan ng pagpapasya niya ay dahil po sa takot. Sinabi niya, if you notice, binigay niya ang kalahating katotohanan. Nagsinungaling pa rin siya. He gave half-truth tungkol sa relasyon niya kay Sarai to deceive ang mga Egyptians and to protect ang kanyang sarili. Now, let's look back po, verses 11 to 13. Tingnan niyo po. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Notice, di ba? Sabi dito, papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Now, maliwanag na ang nag-drive ng kanyang pagpapasya, decision ay takot. Inisip po ni Abraham na papatayin, maliwanag, based sa sinabi niya, papatayin siya ng mga Egyptyo para makuha si Sarai. So sa halip na lubos na magtiwala sa Diyos, umasa siya sa kanyang sariling plano. Alam niyo po yun, pag natatakot tayo, may sarili tayong mga plano sa atin sarili, just to save ang ating sarili, para lang masurvive ang ating sarili. Sinabi niyang, and so, he advised, sinabi niya kay Sarai, sabihin mong kapatid lang tayo ha, bagamat ito po totoo, pero ito po ay kalahating katotohanan pa rin. Isa pa rin po itong kasinungalingan dahil hindi niya sinabi na asawa niya si Sarai. Now, I want you to understand bakit sinabi niya kapatid, half-sister niya kasi si Sarai. At the same time, mag-asawa sila. Now, hindi po pwedeng i-apply ito sa panahon dahil sinabi na po ng Panginoon, I will tell you later, based sa salita ng Diyos. But una, I want you to understand na hindi naging kapatid ni Abraham si Sarai dahil sa pag-aasawa. Si Sarai po ay kapatid niya sa ama. So, half-sister. Kapatid, hindi po because married yung, pareho sila ng tatay at saka nanay. Okay? Si Sarai po ay kapatid niya sa ama, half-sister. But Genesis chapter 20 verse 12, pinaliwanag mismo ni Abraham, sabi niya, tunay ngang kapatid ko siya, anak siya ng aking ama, ngunit hindi ng aking ina, at naging asawa ko siya. Now, you might wondering, bakit naging asawa niya, half-sister niya? So, pareho sila ng ama, magkaiba na sila ng ina. Kaya si Sarai, kapatid niya sa ama, half-sister ni Abraham. Now, nagpakasal sina Abraham at Sarai dahil sa panahon po nila, hindi pinagbabawal ng Diyos noon ang pag-aasawa ng malapit sa kamag-anak. Noon. Okay? Hindi po noon pinagbabawal ng Diyos na mag-asawa ng malapit sa kamag-anak. So, sa panahon po nila, kakaunti pa lamang po ang mga tao sa mundo. Kaya nga po sinabi, di ba, sa Genesis, go and multiply. And you cannot apply na ngayon yan. Magpakarami kayo, okay? Dahil sa panahon pa lang yun na kunti pa, dalawa pa lang yung tao, kunti pa lang ang tao. Ngayon, you cannot apply that, magpakarami kayo.
Pero sa spiritual, apply siguro, ayan ay talagang may apply natin sa spiritual. Go and multiply sa Great Commission ni Jesus. Okay? Pero sa panganganak, naku po, hindi na yan pwede i-apply sa panahon natin. Okay? Tama-tama lang, yung makaya, yung maalagaan at maasikaso ang anak. Okay? So, kaya pinahintulutan po ang pag-aasawa ng mga malapit na kamag-anak para dumami ang tao sa lupa. Si Sarai po ay half-sister ni Abraham. Pareho sila ng ama, ngunit magkaiba po sila ng mother. So, pagkaraan po ng maraming taon, ibinigay po ng Diyos ang kautusan kay Moses. Doon niya pinagbawal ang pag-aasawa ng magkapatid. Kabilang ang half-brother at half-sister. You might want to see that later sa Leviticus chapter 18 verse 9 and verse 11. So pinagbawal na po ng Diyos na pag-aasawa ng half-brother at half-sister o malalapit na kamag-anak. So mula noon, hindi na ito pinahintulutan po ng Diyos. But sa kultura noon, ang kapatid na lalaki ay siya po ang may malaking authority sa kanyang kapatid na babae. Lalo na po kung wala na ang kanilang mga parents. Siya po ang may karapatang magpasyas kung sino mapapangasawa ng kanyang kapatid na babae. And Abraham might perhaps he's thinking during this time na kung may daman magnanais na kay Sarai na siya ay kunin or asawain, so sa ganitong paraan maaari niyang sabihin na ipagpaliban or tanggihan po ang pag-asawa ni Sarai kasi siya po ay ang may authority. So, perhaps yan yung iniisip niya. We're not sure, pero maaaring yan yung iniisip niya. Tinaasahan niyang maprotektahan silang dalawa. Minsan tulad po ni Abraham, sinusubukan nating tulungan po ang Diyos sa pamagitan po ng sarili nating paraan. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tulong natin. Katulad ng ginawa ni Abraham, hindi niya kailangan yung lie or maling diskarte natin. Katulad ng ginawa ni Abraham, just to fulfill his promise. Ang kailangan niya po sa atin, alam niyo po, pananampalataya. Yun lang pong kailangan ng Diyos sa atin. Pananampalataya at pagsunod. And so, hindi inaasahan po ni Abraham na mapapansin ni Paraon si Sarai. Si Paraon mismo nakapansin kay Sarai. And so, ang kanyang plano is to protect himself. At si Sarah po ay napunta sa malaking problema. So, tingnan niyo po, pansinin niyo po, ang mga paraan ng tao, mas lalong napunta sa malaking problema. So, napansin po ni Paraon ang kagandaan ni Sarai, agad niya itong kinuha. And as a powerful man ng lugar ng Ehipto, walang sino man po maaaring humadlang sa kanyang kagustuhan. He can take Sarai kung gusto niya. He can do whatever he wants kasi siya nga pong powerful na tao sa Ehipto. So, ang plano ni Abraham ay hindi lamang, kung mapapansin nyo, hindi lamang nabigo. Lalo pa inilagay po sa panganib ang buhay ni Sarai. Mas lalo pang nagka-trouble-trouble. So, ang trouble, nadoble, nagka-trouble-trouble. Mas lalong lumala ang problema. Alam niyo po, kapag umaasa po tayo sa sarili nating karunungan, the Bible says, do not lean on your own understanding. Huwag tayong magsumalig sa ating sariling karunungan. Kapag tayo po ay sumasalig sa karunungan natin, umaasa po sa karunungan at sariling karunungan natin, alam niyo po rin na nangyayari minsan. Instead na magtiwala po sa Diyos, ang nangyayari po ay mas lalo pong lumalala ang problema, ang sitwasyon kaysa sa ating inaasahan. Hindi po ba? Tingnan niyo po, patuloy po tayo sa verse 14. Nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. So, bagamat you notice na iningatan ng Diyos si Sarai dito. Maliwanag po, faithful talaga ang Diyos. Sa kabila ng palpak na plano ni Abraham, ang Diyos po ay faithful sa kanila. Iningatan po ng Diyos si Sarai at hindi po nagalaw ni Paraon. But, nahiwalay siya sa kanyang asawa na si Abraham. Dinala si Sarai sa palasyo ng Paraon. So, ang planong ginawa po ni Abraham, again, dahil po sa takot niya na napagpasyahan niya ito, and halos magbunga na po ng pagkawala ng kanyang asawa and nalagay po sa jeopardy, nalagay po sa panganib ang katuparan ng pangako ng Diyos. But makikita po natin na kahit pumalya si Abraham, hindi pumalya ang Diyos. Amen? So, maaaring nakapagtataka po
kung bakit napakaganda, ito pa, isang trivia lang po, kaunti lang trivia. Bakit po napakaganda pa rin ni Sarai sa edad na 65? Sa atin ngayon, 65, tahimik na lang po. Pero may pagkakaiba. So, but according sa mga scholars, mas mahaba po ang buhay ng mga tao noong panahon ng mga patriarch. Doon, mas long life noon. Mahaba pa yung buhay dahil sa nabuhay po si Abraham ng 175 years old. Si Sarai naman po, nabuhay pa ng 125 years old. Wow. And sa edad na 65 years old noon po, ang 65 years old noon, hindi po katulad ng 65 years old ngayon sa panahon natin. So, because mas mahaba po ang buhay po noon, ang 65 years old po na si Sarai ay maihiyambing sa mga 30s. Yung itsura po niya. Sa mga 30s ngayon. Kaya maganda pa rin siya, maliwalag sinabi sa Bible, maganda pa rin si Sarai. Okay? Nang umabot na po siya ng 90 years old, ay maihambing po siya sa mga 40s. Ngayon, maganda pa rin. But, hindi na po inaasahang magkakaanak. Diba? Hindi nga po siya naniwala nang sinabi na magkakaanak sila ni Abraham. But it is clear na parehong kinilala ni na Abraham at ng mga Egyptian na maganda po si Sarah. Now, ang taggutom, ito po yung naging pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. So instead, ulitin ko po, instead na magtiwala si Abraham kay God, umasa siya sa sarili niyang plano. And so, ang isang maling decision po, it turned out sa isa na namang maling decision. And deception. So, ang deception, it brought sa kanila po ng mas mabigat na problema. And bagamat po, tila naging matagumpay ang bahagi ng kanyang plano, ang naging kapalit naman nito ay mas malaking panganib po sa asawa niya. And also sa promise ng Diyos. Now, sa verse 16, mababasa po natin na dahil kay Sarai, pinagpakitaan po ni Parao ng kabutihan si Abraham. Now, binigyan siya ng tupa, baka, asno, mga alipin, at mga kamelyo. And we know who's behind of this. Ginamit lamang si Paraon bilang instrumento na pagpalain pa rin si Abraham despite sa kanyang kapalpakan. Kasi pinangako nga po ng Diyos na pagpapalain si Abraham. Remember? So, on the other side, nakuha po ni Abraham ang gusto niya, nakinabang siya, but naging kapalit, malaki naman po ang cost nito. So, but wag lang natin po tingnan ang takot at mahinang pananampalataya ni Abraham. Let's check ourselves. Kumusta po kayo? Kumusta naman po tayo? Do you experience din po ang ginawa ni Abraham? Like Abraham po, ginawa rin po natin ang ginawa ni Abraham. Kapag tayo po ay dumadaan sa mga mahirap na sitwasyon gaya ni Abraham sa buhay natin, tayo po ba ay nagpapasya sa takot, sa pagkabahala, sa halip na magtiwala sa Diyos? Ano ang mas naghahari po sa atin? Yun yung pinakasimpleng tanong. Ano po mas naghahari sa ating puso na nagtutulak sa ating mga move o nag-uudyok o yung mga dahilan ng ating mga galaw o mga ginagawa? Ano po naghahari sa atin? Pagtitiwala pa rin po ba? O mas naghahari po ba ang pagkabahala at pagkatakot? Let's check ourselves, mga kapatid. Perhaps this is timely sa ating buhay na nangungusap po ang Diyos. Ano po ba inaalaw mo na papaghariin mo sa iyong puso? Takot? Pangamba? O despite sa mga problema, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Napansin niyo po, pag hindi tayo nagtitiwala, ang problema nagdudulot ng isa pang problema. Pag hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos. Meron po ba, nasolve na po ba ng takot at pangamba? Nakasulbar na po ba ang takot at pangamba natin sa mga problema natin? I don't think so. Maring siguro kung pag-pressure sa ating sarili o pag-pressure sa isang tao kasi sobrang nababahala tayo, but it caused another trouble. Parehas kay Abraham, nakuha mo po pero ang lugi naman sa iyo yung pagtitiwala at nag-cost pa rin ng panibagong problema dahil nga po inalaw mo na papaghariin mo sa iyong puso ay ang takot at pagkabahala. I-evaluate nyo po sa bawat pangamba at takot na pinapagpahari natin sa ating buhay, ito po ba ay nakakatulong sa atin? So, all of us, dumadating po sa panahon ng taggutom, problema.
symbolize sa problema, pagsubok sa buhay. Mga pagsubok na parang wala tayong makitang solusyon. And sa panahon pong ito, nagsabi po ba tayo ng half-truth o gumagawa tayo ng maling paraan para matulutas ang problema? Baka po pinapatahimik natin ang konsyensya natin sa pagsasabing okay lang naman magsinungaling, okay lang naman manloko, kasi mas malaki naman ang kikitain ko. Hindi po ba ganun ang ginawa ni Abraham? Maaaring nating isipin, di ba po ba hindi ba sign ito ng pagpapala ng Diyos? Though na nagsinungaling ako, nagloko ako, gumawa ko ng mali, at least pinagpala ako. Tama po ba yun na kaisipan? I don't think so. Hindi po ito biblical. Alam niyo po, pagkakaroon ng maraming material na bagay, hindi nangangahulugan na tama ang relasyon natin sa Diyos o tama ang ginawa natin. Instead, kapag dumaraan po tayo sa pagsubok, let's ask ourselves, let's ask sa ating sarili, nagtitiwala po ba ako? Nagtitiwala ba ako sa Diyos despite sa sitwasyong nararanasan ko ngayon sa aking buhay? May mga pagkakataon ba na natutokso akong sundin ang paraan ng mundo, manloko, magsinungaling, para lang kumita, para lang, makabenepisyo, salip na sumunod sa Diyos? Ang mga pagpapasya ko ba sa buhay ay bunga ng pananampalataya o bunga ng takot? So, nakita po natin ang ginawa ni Abraham. Ngayon, let's see the good news. Ang katapatan po ng Diyos. Ang Diyos po ay nanatiling tapat. Verses 17 to 20. So, despite po sa kakulangan ng pananampalataya ni Abraham, nanatiling tapat ang Diyos. Verse 17. Dahil dito pinahirapan ni Yahweh ang paraon, siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. So, madalas po mababasa natin sa Biblia ang salita dito, sinabi dito, dahil dito, but sa English translation, makikita nyo po, palagi, sa Bible, mababasa yung salita, but the Lord, but God. Ito yung ginawa ni Abraham, mali. Pero makikita nyo yung word na, but God. Gustong-gusto ko po itong word na ito, but God. But the Lord. Pag sinabing but the Lord, but God, good news po yan. Ibig sabihin, tapat po ang Diyos. So, nang hindi po kayang ayusin ni Abraham ang kanyang problema, so, kumilos po si God. Nagpadala po si Abraham sa kanyang takot, and, but God, but the Lord. Iniligtas niya si Abraham at ang kanyang sambahayan, at pati si Sarah, and tinupad niya pa rin ang kanyang pangako. Hindi sinasabi po ng Biblia kung paano nito nalaman ni Paraon na asawa pala ni Abraham si Sarai. But we read na natuklasan ni Paraon na asawa pala ni Sarai si Abraham. And so, we understand, or he understood na ang mga plague, salot na dumating sa kanya, ang mga salot ay dumating dahil sa ginawa niya ng pagkuha kay Sarai. Let's continue verse 18. Tingnan niyo po, kaya't si Abraham ay pinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Ito na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. So nagalit po si Abraham, hindi ito yung itsura na masaya. Obviously, imagine nyo, nagalit si Paraon kay Abraham, and sinisi niya si Abraham dahil, sa half-truth lamang yung sinabi, nagsinungaling siya. Again, si Sarai, asawa niya, hindi lamang kapatid. And because naunawaan ni Paraon na pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa pagkuha niya kay Sarai. And so, what we notice, binalik niya si Sarai kay Abraham, pinalaya sila sa Ehipto, and sinabi niya, okay, ito yung asawa mo, isama mo siya sa'yo, umalis kayo. And kahit na may tagutom nga po sa lupain, pinalayas sila to continue on their journey. And sinabi ni Paraon, verse 19, sinabi ni Paraon kay Abraham, isama mo ang iyong asawa at umalis kayo. And it reminds us po ang unang utos ng Diyos kay Abraham na umalis sa kanyang, interesting, hindi po ba kung naalala nyo, umalis ka sa iyong lupain.
nang tinawag pa lamang ng Diyos si Abraham. Ngayon, pinaalis siya sa lupain ng ito, umalis ka dito. Because dito ang lugar na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pinaalis nga po siya dahil para pumunta sa lupain pinangako ng Diyos sa kanya. And so what is interesting, what we can see here is, ginamit po ng Diyos ang unbeliever para sawayin si Abraham. Ginamit niyang isang pagano para sawayin si Abraham. Naibalik si Abraham sa kanya, sa promise ng Diyos. And isn't it shameful po? Nakakahiya. Nakakahiya po, masakit po kapag ang isang Kristiyano ay mas sinasaway pa ng mga walang alam sa salita ng Diyos, mga hindi mananampalataya. Ganyan ba? Ganyan ka ba? Sabi mo Kristiyano ka. Hindi po ba nakakahiya, nakakasakit yon? Kapag ang isang unbeliever, sila pa nagtutuwid sa atin, nagsasabi sa atin. You might see it na sa isang sitwasyon din, na ganyan din, perhaps naranasan mo, isang unbeliever, siya pa ang nagsasaway sa iyo, imbis na ikaw dapat maging magsabi ng about sa salita ng Diyos or ng tama. So, sa halip na tayo maging ilaw sa kanila, tayo pang tinutuwid. Kaya nang pinagsabihan ni Paraon si Abraham, may nasagot ba si Abraham dito? Wala. Wala po siyang naisagot. Tahimik lang po siya dahil alam niya siya yung mali. Nagkamali po siya. Verse 20, hindi utos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ng lahat nilang ari-arian. So, pinakita po sa atin itong pangyayari ito para makita po natin ang katapatan ng Diyos sa kabila ng takot at kakulangan ng pananampalataya po ni Abraham. So, si God po ang may ganap na kapangyarihan at siya po ang makapagtutupad ng mga pangako niya, and siya po ay walang pagkukulang sa buhay ni Abraham at maging sa atin. Tayo lang po nagkukulang minsan. So, he made covenant po kay Abraham, and wala pong nakapigil para i-fulfill niya ang kanyang plano, ang kanyang promise kay Abraham. And it reminds us sa sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. So, isinama ni Moses po itong pangyayari na ito sa kanyang record sa book na ito para ipakita po sa Israel, tingnan niyo ang iyong ninuno na si Abraham, naging tapat ang Diyos sa kanya. Iniligtas siya ng Diyos mula sa Ehipto sa kabila ng kanyang kahinaan. And ganito din, iniligtas ng Diyos di po ba ang bansang Israel? Many times pumalya ang Israel, many times naging unfaithful ang Israel, and many times sa buhay natin, unfaithful po tayo sa Panginoon, naging unfaithful. But despite sa mga pagkukulang po natin, despite po sa mga pagkakamali natin, God save us. Sa mga maling desisyon natin, ang Diyos ang nagsalo sa atin, sumasalo. Ang Diyos ang sumasaklulo sa atin. Ang Diyos ay tapat. And so, praise the Lord na ang kanyang kaligtasan, ang kanilang kaligtasan na hindi po nakasalalay sa kanilang pananampalataya, kundi sa katapatan ng Diyos. And this is true po, hindi po ba? Kahit pa na nagkakamali tayo, kahit na pumapalya tayo, totoo po, ang biyaya ng Diyos, iniingatan tayo ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga pagkakamali po natin, sa kabila po ng mga pagpalya natin sa buhay, mga pagpapasya natin. But let me warn you mga kapatid, huwag nating i-abuse ang grace ng Diyos. Huwag po nating isipin po na dahil we are forgiven po noon, maaari pa rin tayong magpatuloy sa mali. And so, kay Abraham, ang grace and faithfulness ng Diyos ay hindi naging dahilan para mag-stay siya sa kanyang pagkakamali. Salip, ito ang nagbalik sa kanya sa tamang landas sa kaloob. Yung napansin nyo lang po dito sa story din, kung advance na nabasa nyo po, yung pagkakamali ni Abraham, tinularan po ng kanyang anak. Nagsinungaling din po siya. Kung ano ang pagkakamali ni Abraham, di ba? Yung anak niya, si Isaac, nagsinungaling din siya, pareho din ng yapak, pareho din ng sinunod niya. And so be careful po sa example na pinapakita natin. Be careful sa halimbawa na pinapakita. We are not perfect po. Totoo po yan. We are not perfect. Nagkakamali tayo. But the Bible says, kung alam mo ang tama pero hindi mo ginagawa ang tama, ito po ay kasalanan.
Amen? So, but praise the Lord sa kanyang grace. And ang grace pa rin na magtatama kung sakaling yung halimbawa natin ay tularan ng iba, ang grace ng Diyos ang magtatama pa rin sa kanilang pagkakamali. Gaya ng pagtatama sa atin. So, kay Abraham ang biyaya at katapatan ng Diyos ay hindi naging dahilan para mag-stay siya sa pagkakamali. So, salip ito po ay nagbalik sa kanya sa tamang landas sa kalooban ng Diyos. Now, ang pagbabalik po ni Abraham, verses 1 to 4. Verse 1, chapter 13, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lut. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pila. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. So they went back to Bethel, sa place na tinayo ni Abraham ang tolda, ang tent and altar para sa Panginoon. And we studied about this sa chapter 12 verses 4 to 9. Nakita po natin ang dalawang bagay na naglalarawan ng buhay ni Abraham. Ang tolda, it reminds us na tayo'y malalakbay lamang sa mundong ito. Hindi tayo permanente. Okay? And ang altar, it symbolize ng pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Okay? Nasa lugar siya ng mga anggali, nag-set up siya ng altar sa pagsamba sa Diyos. And so the question is, di ba, nandun siya sa Ehipto, bumalik siya sa Bethel. It pose as a question, ito po yung tanong, mas mahal mo pa ba ang Panginoon noon tulad ng dati? Tulad ng dati. Di ba, grabe si Abraham nung nasa Bethel, sumasamba sa Diyos, nang pumunta sa Ehipto, nanghina po ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. And so, let it pose a question sa atin. Kumusta ang pag-ibig mo sa Panginoon? Kumusta ang pag-ibig mo sa Panginoon? Mahal mo pa ba ang Panginoon gaya ng dati? O parang nag-iba ng pagmamahal mo sa Panginoon? And so, kung nanlalamig po ang pag-ibig natin sa Kanya, panahon na po para manumbalik tayo. Panahon na ibalik natin ang init, ang passion na, or ang pag-ibig natin sa Diyos gaya ng dati. Alam niyo po, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang nasa salita, kundi nakikita sa pagsunod sa kanyang kalooban. Tama po ba? Sinabi po sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Take note. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa church ng Ephesus dahil iniwan na nila ang kanilang unang pag-ibig, first love. Dinescribe ni God, ni Jesus ang kanilang love gaya ng relasyon ng couple na nung una pa lang sila nagkakilala, mainit, gagawin ng lahat. Pero nang tumagal na, wala na, hindi na sweet. Cold na, cold. Dati mainit na kape. Ngayon, ang paborito na, malamig na kape. Nanlabig na ang pag-ibig. And so, sabi ni Jesus sa mga mananampalataya, sa mga mananampalatayang ito sa Revelation chapter 2, verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran mo ang iyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Sa English translation, sabi niya, you left your first love sa akin. Iniwan mo ng dati mong unang pag-ibig mo sa akin. Yung dati na mainit ka pa, yung dati na grabe ang pagmamahal mo sa akin, ang pagsunod mo sa akin dahil sa pagmamahal mo sa akin. So, sabi niya, remember, dati ganito ka, ngayon tingnan mo, ano ka na ngayon? Nung nagsisimula ka pa lang sa Panginoon, alalahanin mo kung gaano ka kainit, gaano mo kamahal si Jesus. And you notice ngayon, parang nanlamig ka, sabi ni Jesus, magsisi ka. Talikuran mo, manumbalik ka sa akin. Go back to the cross.
kung saan pinakita ni Jesus ang kanyang great love para sa iyo. Kung saan inialay niya ang kanyang buhay para mapatawad ka, para mailigtas ka. And so, kung napapansin mo na parang nanlalamig ka na sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi na gaya ng dati, napapalayo ka na, namumuhay ka na ng ayon sa takot, sa halip na pananampalataya, God is inviting you, go back. Bumalik ka sa Kanya. Sa paanan ng cross, mayroon pong kapatawaran. Sa paanan ng cross, mayroong restoration. Sa paanan ng cross, muli magkakaroon po ng fellowship sa Diyos. And like Abraham, lahat po tayo dumaraan sa taggutom. Lahat po tayo dumaraan sa pagsubok na sumusubok po sa ating pananampalataya. Di ba? James chapter 1, ang trials ito ay dumadating para subukin tayo at ito ay magbunga ng magandang bunga, patience, mga character na nakakaluwalhati sa Diyos. And so we experience perhaps nakakaranas ka ngayon ng trials. Sa panahong ito, ano po ang pinipili mo? Ano po ang pinipili natin sa dalawa? Magtiwala sa Diyos o aasa sa ating sariling paraan? Minsan, because po ng takot, we are tempted na magsinungaling. Dahil po sa takot, we are tempted na manloko, mag-compromise, para lang makasurvive, para lamang magtagumpay. But, ang maling paraan na hindi kailanman makakatulong para ikaw ay mas lalong pagpalain o matupad ang promise ng Diyos. Remember na si God ay hindi po nangangailangan ng ating lies, deception, para mapulfill ang kanyang promise sa atin. But the good news is, God remains faithful. Amen? God remains faithful kahit po nagkulang po tayo. However, ang kanyang grace po is not a license para magpatuloy po tayo sa mali. Kundi, ang kanyang invitation po sa atin is to repent, manumbalik, and muling magtiwala po sa Kanya. Kaya sa halip na magpadala po sa takot, piliin po natin magtiwala sa Panginoon. Naalala ko po ngayong umaga, nanonood po ako ng Christian na palabas, hindi po ang JIL, CBN, may isang babae na maliit pa lang siya noon, sinasama na siya ng kanyang pamilya sa Mindanao. Siya po ay foreigner. At yung tatay niya ay hinahunting ng mga Abu Sayyaf dahil nga po na sa pag-share ng gospel about kay Jesus. Ito po yung mga extremists ng mga Abu Sayyaf. Alam po natin, the extreme na mga nanindigan sa Islam. And so, gusto ng mga Abu Sayyaf na pugutan siya ng ulo. And hanggang ang kanyang anak din po ay naging missionary sa Africa. At kung saan po may mga terorista, doon po sila pumupunta para mag-share ng gospel sa mga naapektuhan ng terror, ng mga kaguluhan dahil sa mga terrorist. Kung nasan yung lugar na Al-Qaeda, yung mga ganyan po na mga terrorist, doon din sila. And sabi niya kanina, habang nakikinig ako, kasi tinanong, bakit mo piniling mag-missionaryo sa lugar na yan, mapanganib ang lugar na yan? Sabi niya, hindi ka mabubuhay dito sa Africa, sa mapanganib na lugar, maliban lang kung patay ka na. And so, I was thinking about that. Alam po natin kung anong ibig sabihin niya, hindi po ba? Ang sinasabi niya, if you die to yourself para kay Jesus sa pagsunod, you no longer, di ba sabi ni Paul, it is no longer I who lives in me but Christ, di ba? And ang kanyang buhay ay para sa Panginoon na kung saan willing siyang mamatay para lang sa pagsunod sa Panginoon. And that removes his fear. Ang takot niya. Babae po siya, pero nandun siya sa lugar ng mga terorista para magministeryo po sa mga naapektuhan ng kaguluhan. And so, again, you will not live unless you die. Unless you die to yourself. Di ba sabi ni Jesus sa pagsunod, take up your cross, deny yourself, di ba? And follow me. And I also ito din po yung payo ko sa counseling sa mag-asawa is, sure ka na mag-asawa? And then you need to die. Mamatay sa iyong sarili.
kung gusto mo na mag-asawa. Because ang pag-asawa is not about sa'yo. It's about sa Panginoon na maging sentro ng inyong marriage. You need to die to yourself. Kasi it takes a sacrifice sa pag-asawa. And God used that illustration din po sa pagiging Kristiyano, hindi po ba? You cannot live unless you die. You die to yourself. Pero kung naawol ka pa sa mga butang din sa kalibutan, naawol ka sa mga sa libutan ng mga butang, you will not die to yourself. Hindi ko po tinutukoy na mag-suicide, hindi po yun. Kundi, it takes sacrifice sa pagsunod sa Panginoon. And even, it will take you sa mapanganib na sitwasyon. Pero ano po ba ang dapat na maghari sa puso natin, sa buhay natin? Takot po ba? O ang pagtitiwala sa Panginoon? Piliin po natin magtiwala sa Panginoon. Pag nakakaramdam po tayo ng pagkabahala, of course, maramdaman po natin yon kasi tao tayo. Kapag nakakaramdam tayo ng takot, mararamdaman po natin yon kasi tao tayo. Pero meron tayong choice. At ang choice dapat natin, piliin natin magtiwala sa Panginoon. Amen? God is faithful to Abraham. And siya rin ang Diyos na magiging tapat sa lahat nagtitiwala sa Kanya. God is faithful po sa ating buhay. Choose to trust Him.